Mga kapuso, bawat Pilipino may karapatan at tungkuling bumoto. Dumaan man tayo sa kabilang hamon at dumaan man ang mahabang panahon, tuwing eleksyon, ang pagboto pa rin ang simbolo ng tinatamasa nating demokrasya. Narito po ang special report ni Triza Safra. 101 taon na si Lola, pero hindi hadlang ang kanyang edad para bumoto sa darating na eleksyon. Sa katunayan, sa loob ng isang siglo, wala raw siyang pinalagpas na eleksyon na hindi bumoboto. It is my right to vote. Marunong na pa naman ako sumulat. Ay marunong naman ako pumili pa ng kandidato ko, mga officers for the government. 1907, sa ilalim ng pananakop ng mga Amerikano, unang nabigyan ng karapatan ang mga Pilipino na maghalal ng kinatawan para sa kauna-unahang lehislatura na mga Pilipino lang ang nakaupo. Pero wala pang 1% ng populasyon ang nakaboto. Tanging mga lalaki lang kasi na edukado at nagmamay-ari ng lupa ang pinayagang bumoto. Bahagi nung kanilang sinasabi na they will teach us the ways of democracy. So ang isa sa mga pamamaraan ng kanilang pagtuturo sa atin ng kanilang sistemang pampolitika ay ang eleksyon. 1935, nakapagluklok ang mga Pilipino ng isang pangulo sa kauna-unahang pagkakataon, si Manuel L. Quezon. Pero muli, mga edukadong lalaki lang ang nabigyan ng karapatang bumoto. 1937, sa bisa ng isang plebisito, saka lamang nabigyan ng karapatang bumoto ang kababaihang Pilipino. Mula noon hanggang 1970, naidaos ang 18 pambansang eleksyon. Rallies and demonstrations are prohibited. Sa ilalim ng martial law, walang naganap na eleksyon sa pagkapangulo noong dekada 70. Pero isang pambansang eleksyon ang idinaos noong 1978 para mailuklok ang mga miyembro ng batasang pambansa na kapalit ng binuwag na kongreso. Sa pamamagitan ng kauna-unahang people power sa EDSA, nagwakas ang diktadurya. At muling naibalik sa mga Pilipino ang karapatang maghalal ng Pangulo. Ngayon, kinikilala ang Pilipinas bilang pinakamatandang demokrasya sa Asya. 8 sa kada 10 Pilipinong registered voter nakikibahagi sa eleksyon, sa kabila ng mga hamon. Kahit na may problema tayo sa eleksyon, ito pa rin ang pinakamabuting paraan para tayo ay magkaroon ng lehitimong pamamahala. Voting is an expression of the individual's choice for who is going to lead him. Kaya si Lola patuloy na bumoboto. Hindi lang daw kasi karapatan, kundi sagradong tungkulin ito ng bawat Pilipino. Triza Safra, Nakatutok, 24 Oras.